Magandang araw mga sangkay, ito na naman ang inyong panaderong waray. Subali sa video na to ay mag-share naman tayo ng isang recipe. Ito po ay ang recipe ng aking chocolate mamon. Pero bago tayo magsimula ay paki-like at share itong ating video at paki-suportahan na rin po ng aking channel. Kung gusto mong matutunan kung paano ko ito ginawa ay panoorin mo lamang yung ating video. Huwag ka magpa-fast forward. Nang sa ganun ay wala kang mamiss na importanteng step dito sa ating paggawa ng ating chocolate mamon. So simulan na natin yung ating unang step sa paggawa nitong ating chocolate mamon. Unang step ay ito yung ating egg yolk mga sangkay. Hindi ko na sa inyo pinakita yung ating paghiwalay ng ating egg yolk at ating egg white. Sa ating egg yolk is naglagay tayo dyan ng chocolate flavor at mayroon na rin po yung asin. Hindi ko na ipakita yung asin mga sangkay sa paglagay dahil naputol yung ating video. Hindi pa pala nakaplay yun. At ito mix muna natin ng bahagya. Sinuulit ko, bali ito ay una nating mixture yung egg yolk ang ating unang tinimplahan at naglagay tayo ng asukal. So mix lang ulit natin ng bahagya. So bali panoorin nyo yung ating video mga sangkay ha. Napaka-importante ng bawat video ninyong mapapanood. Kaya huwag kayo basta-basta magpa-fast forward. Sunod ay maglagay tayo ng tubig at mantika. Double check nyo yung mga ingredients na inyong nilalagay, lalong-lalo na yung mga sukat. Mix lang ulit natin. Medyo tunawin lang natin yung asukal bago natin ilagay yung ating cake flour or yung ating harina. Kung mapapansin nyo is chocolate flavor pa lang yung ating nilagay. Is brown na brown yung kulay. At ito na, nilagay na natin yung ating cake flour at saka yung ating baking powder. So, bali sa ating mga sukat ng mga ingredients ay napakalaga na tama yung timbang or sukat nating ilalagay. Dahil kapag mali po yung timbang natin nilagay ay baka po hindi magiging maganda yung kalalabasan ng ating gagawing chocolate mamon. So ito, pag nalagay na natin yung ating cake flour at yung ating baking powder, isaluin lamang natin ng maayos. Siguraduhin lang natin na wala nang buo-buo na harina bago natin ito itabi or ihinto sa paghahalo. At ito na nga, pagkatapos natin mahalo ng maayos, itinabi muna natin. Punta tayo sa ating egg white. Maglagay tayo ng vinegar or suka kung wala kayong cream of tartar. Pero kung meron kayong cream of tartar ay pwede naman pong cream of tartar na lang yung ating ilagay. At hinanda na rin natin yung ating asukal. So bali itong ating egg white na may suka, isi-mix muna natin gamit yung ating stand mixer. So panoorin nyo mabuti yung video mga sangkaya. Hindi ko pa isinabay yung ating sugar dito sa pag-mix natin egg white. Bali pinarami ko muna yung egg white bago ko ilagay ng dahan-dahan itong ating asukal. At ang paglagay naman dito ng asukal para dito sa ating mirang is dahan-dahan lamang po. At bagalan nyo rin ang ikot ng mixer. Kasi kung mabilis yung ikot ng mixer niyan ay baka magtalsikan po palabas yung ating asukal. So bali dahan-dahan lamang yung ating paglalagay dyan hanggang sa maubos itong ating asukal. Sa mga susubok pa lamang po gumawa ng mamon or special mamon, mga mamon ng cake ay medyo maselan po. Kaya kung sakaling wala pa po kayong experience at gagaya kayo ng isang recipe sa isang video, ay panoorin nyo po ng maayos yung video. Dahil lahat po ng video na nakapaloob doon ay napakahalaga po. Bawat step po yon mga sangkay is mahalaga po. Kaya kung sakaling may mamiss kayo na step, hindi nyo magawa, ay posible pong hindi nyo makuha ng maayos ang inyong gagayahing recipe. At sa pagmix naman ng egg white mga sangkay is ganito lamang po yung aking pagmix itong ating mirang. Pansinin nyo mga sangkay, tatab ko po itong bowl. So bali, pag tinaob natin itong bowl, dapat is hindi na po dudulas yung ating mirang or hindi na malalaglag. So ayan mga sangkay. At ayan, kapag okay na yung ating mirang, ay paghahaluin na natin yung ating dalawang mixture. So bali ito mga sangkay. So kung sakaling kulang pa sa kulay or sa pagka-brown itong ating ginagawang chocolate mamon, ay pwede po kayo mag-add ng food coloring para mas maganda yung pagka-brown itong ating chocolate mamon. So bali dito sa pag-mix naman natin mga sangkay is smooth lang dapat ha. Huwag nyong papaspasan or bibigatan ng kamay nyo dahil baka mamaya bumagsak yung ating mirang. Isa po sa nakakapangit ng mamon is pag bumagsak yung ating mirang mga sangkay, hindi po magandang magiging outcome niyan kapag naluto, kapag bumagsak itong ating mirang. Ang mangyayari po sa ating mirang kapag bumagsak yan is, pag naluto yan, mabigat. Tapos pag pinipindot mo yung ating mamon, is matigas siya, hindi siya ganun kalambot kapag pinindot mo. Ganun po kapag bagsak yung ating mirang. Ito pa lang sa pagmix itong ating pinaghahalong dalawang mixture dito sa ating mirang at sa ating egg yolk. Diyan pa lang malalaman mo na kung bagsak ang inyong mirang bago mo ilagay dito sa ating lanera. Kapag runny yan mga sangkay, runny itong ating mixture, kapag na-mix mo na, bagsak yan. Hindi katulad dito mga sangkay, tingnan nyo yung nahalo. Ayan o, di ba parang ano lang siya. Pag minix mo, sumasabay lang siya sa spatula. Hindi siya yung parang mixture na parang matubig na mixture, hindi siya ganun. So ayun mga sakay, gaya ng sinabi ko, kung sakaling kayo ay susubukan nyo itong gawin itong ating recipe, ay sundan nyo lamang po ng maayos itong ating procedure. Nang sa ganun ay magawa nyo rin po ng maayos, ng tama, para maging maganda ang outcome ng inyong gagawing chocolate mamon.
Panoorin lang natin na maayos. Huwag kayo basta-basta magpa-fast forward mga sangkay. Maiksi lamang itong ating video. At kung nagustuhan mo naman ang video na ito ay huwag kalimutan mag-like at share itong ating video. At pakisuportahan na rin po ng aking channel. At ito, na-mix na natin na maayos ay diretso na natin lagay sa ating lanera. So mas maganda po is iinit na tayo ng ating oven para kung sakaling matapos natin itong ilagay sa ating lanera ay pwede na kagad natin isalang. So ayan, bali meron tayong lanera dyan na 39 piraso. Nga pala, hindi ko nabanggit kung ilang itlog yung ginamit ko dito. Bali, gumamit tayo dito ng 15 piraso na itlog. Bali, yung kumpletong sukat ng mga ingredients, ilalagay ko na lamang po sa ating caption. Puntahan nyo na lamang po doon para maisulat nyo nang sa ganun ay hindi nyo makalimutan. Simpleng recipe, simpleng mga ingredients lang yung ating ginamit at kayang-kaya nyo itong gawin. Sigurado akong magagawa nyo ito mga sangkay basta masunod nyo lang na maayos yung ating procedure. At kung gagawin nyo naman ito para pang negosyo ay wag na wag nyo kakalimutan mag-costing mga sangkay ha. Alamin nyo yung naging puhunan. Nang sa ganun ay alam nyo kung magkano nyo ibibenta ang inyong produkto. Ito mga sangkay, ganito mangyayari sa inyong mixture kapag hindi siya, sinasabi kong hindi runny. Ganyan siya mga sangkay, kailangan nyo pang pantayin yung ibabaw dahil hindi siya pantay. Kasi kung runny yan mga sangkay, kapag lagay nyo pa lang sa lanera, automatic magka-flat na kagad yan. At ito nga, naglagay tayo dito ng ating toppings, chocolate chip, semi-sweet lamang yung akin nilagay dyan. So pag nalagyan na natin lahat ng toppings yan, ay pwede na kagad natin isalang sa ating pinainit na oven. Sa mga nag-aantay ng ating recipe nito, ito na mga sangkay, sana ay masundan nyo kung paano ko ito ginawa, sana ay makuha nyo ng maayos. Ito na nga, sinalang na natin, ang init ng ating oven dyan is 150 degrees Celsius at gagamit lamang tayo ng katamtaman lakas ng apoy. So bali, huwag nyo pepersahin sa init yung mga sangkay ha, dahil medyo maselan itong ating mamon. At ito na nga mga sangkay, after 28 minutes, ay alisin na natin sa oven itong ating sinalang na chocolate mamon. So bali, sa baba ko lamang niluto yan, hindi ko yan inangat. So inuulit ko, 28 minutes ko siyang niluto. Ito na yung ating finished product ng ating chocolate chip mamon. Sana ay kung sakaling gagayahin nyo itong recipe na to, sana ay magawa nyo ng maayos. Thank you for watching. See you on my next video.